Magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon. Malabag Unida Evangelical Church. 115th anniversary na po tayo. Purihin po ang ating Panginoon. Maligayang pagdiriwang po sa oras na ito. At nalalaman po natin kung papaano tayo ay pinagpala, sinamahan ng ating Panginoon, kung papaano napakasagana ng biyaya at ng kahabagan ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon sa napakaraming bagay. Pinagpala po tayo sa material, sa pisikal, at sa lahat po ng mga pagpapalang spiritual. Ibinigay po itong lahat ng Panginoon sa atin sa mga nagdaang taon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pwede po ba sa ating bahay-bahay, palakpakan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Nais ko pong hilingin kayong muli na tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon, na matatagpuan po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanpaman. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, dakilang Diyos, ang siyang may akda ng lahat ng mga bagay, ang siyang lumikha ng langit at ng lupa, at ang siyang nagkaloob ng buhay sa bawat isang nabubuhay. Pinupuri ka po namin sa iyo, sa umagang ito. Lumalapit po kami sa iyo na mayroong kababaan. Sinasamba namin, Panginoon, ang iyong banal at dakilang pangalan at dinedeklara namin, Panginoon, na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, ang Diyos na banal at ang Diyos na makapangyarihan. Hinihiling po namin sa inyo ang iyong presensya at ang paggabay sa amin habang kami ay nagkakatipon upang purihin ang iyong pangalan at dakilaan ka. Hinihiling namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu na makita po sa aming mga buhay na kami ay talagang mga binago mo at itinuring na iyong mga anak. Gamitin mo po kami, Panginoon, na isang sisidlan ng iyong kagandahang loob at ng iyong kabutihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sa iglesia po natin sa Kalaganapan ay meron po tayong tema na built to disciple. Ito po ang isang napakahalagang tawag ng Panginoon sa atin. Tinawag tayo upang magdisipulo. At bilang iglesia ng ating Panginoon, ang Malabag Unida Church ay patuloy na tinawag ng Panginoon upang magpakatatag, upang lumago, at upang magamit ng Panginoon sa pagdidisipulo ng kanyang mga anak. This morning, mayroon po tayong team, Growing Stronger. Amen po ba? Growing Stronger describes the essentiality of Christian maturity. Pag sinabi po nating paglago, no, ay pinakikita po nito ay ang paglago bilang isang mananampalataya. Dito po sa talatang aking binasa, may mga ilang puntos po tayong makikita rito kung paanong sinabi ni Pedro ang mga bagay na ito. Una, as Christian, we must grow in the grace of God we have in Christ. Dapat makita sa mga mananampalataya ang patuloy na paglago sa biyaya ng ating Panginoon. Alam naman po natin ang ibig sabihin ng grace, no po? Grace is the blessing we don't deserve. Ito po yung simpleng definition ng blessing, ano? Yung mga tinatanggap po natin, hindi tayo karapat-dapat dito. Bigyan ko kayo ng halimbawa, kagaya po ng kaligtasan. Sino po ba sa atin ang karapat-dapat para sa langit? Wala po. Although hindi tayo deserving na tumanggap ng kaligtasan, mga kapatid, ay tayo po ay biniyayaan ng Panginoon ng kaligtasan. At ito po ang puntos ni Pedro. Dahil sa kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin, dahil sa kaugnayan natin kay Kristo, dahil sa pananalig natin kay Kristo, dapat managana sa atin ang biyayang ito. Amen po ba?
At habang lumalago tayo sa ating Panginoon, habang tumitibay po tayo sa ating Panginoon, mas naiintindihan po natin ang ibig sabihin ng Kristiyano, we are Christ follower. Pag sinabing disciple, tagasunod ng ating Panginoon, dapat makita po natin habang tumatagal tayong mananampalataya, ay lalo tayong lumalago sa ating Panginoon. At ang paglago na hinahanap po sa atin ng ating Panginoon ay lumago tayo sa Kanyang biyaya. Lumago tayo sa Kanyang mga pagpapalang tinatanggap. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8, naligtas tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At ang kaligtasang ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. It is by grace that we have been saved. Through Christ. Noon pong tinanggap natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Nung nagkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon, mga minamahal na kapatid, tinanggap natin ang biyaya ng Panginoon. It is God's grace that justifies us. It is God's grace that sanctifies us. And eventually, it is God's grace that glorifies us in heaven. Amen po ba? Kaya po yung biyaya ng ating Panginoon yan, malino na ipinakita, naging matuwid tayo sa harap ng Diyos at dineclare ng Diyos na tayo'y matuwid dahil kay Kristo. Dineclare tayo ng Diyos na tayo po ay malinis dahil kay Kristo at tayo po'y luluwalhatiin sa langit dahil kay Kristo. It is all by the grace of our Lord Jesus Christ. Mga minamahal, tingnan po natin itong sinasabi ni Peter, papaano po ba ang ibig niyang sabihin? As we grow in grace of God, dapat dumaan tayo sa tinatawag na sanctification process. Ano pong ibig sabihin niyan? Becoming more like Christ. Becoming more like Jesus. Ito po yung paglago na sinasabi sa atin ni Apostol Pedro, mas makilala natin ang Diyos, malaman natin ang Kanyang biyaya at maging kawangis tayo at katulad tayo ng ating Panginoon. Yung sanctification process, lumago tayo sa biyaya ng Diyos, unti-unti yung ating mga dating mga ginagawa na makasanlibutan, makasalanang buhay, kinakailangan, tayo po ay lumago kung papaanong tayo tinawag ng Panginoon sa kabanalan at katuwiran, makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Growing stronger in the grace of God. Ang tanong sa atin, papaano po ba tayo lalago sa biyaya ng ating Panginoon? Meron po ba tayong mga tools, mga pwedeng materials na magamit para sa paglago ito? Yes, of course. Binigay sa atin yan ng ating Panginoon. We grow in grace by reading, meditating, and memorizing the Word of God. Unless bigyan natin ito ng kahalagahan, hindi natin ito bigyan ng o hindi natin i-meditate ang salita ng ating Panginoon, hindi po natin malalaman ng Kanyang kalooban. Maglalago lang po tayo sa biyaya ng Panginoon kung naiintindihan natin ano ang kalooban ng Diyos sa atin at ibinigay sa atin ng Panginoon ang Kanyang mga salita. Basahin po natin yung Colossians chapter 3, verse 16. Kung meron po kayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin. Colossians chapter 3, verse 16. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Anuman ang sinabi ng ating Panginoon, itanim nating mabuti sa ating isipan. We grow in grace by meditating the Word of God. Pangalawa, na po pwede nating magamit upang tayo po ay lumago sa biyaya ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ng pananalangin. We grow in grace through prayer and
constant communion with God. Mga kapatid, sa mag-asawa man, pag hindi nag-uusap, nagkakalabuan. Subukan ninyo na hindi nyo kausapin ng inyong anak. Marami kayong desisyon at marami kayong sasabihin sa kanya na hindi niya maintindihan, magagalit po siya sa lahat ng action na gagawin po ninyo. Kahit sa inyong mga kaibigan, yung mga kabakas ninyo sa negosyo, mga kapatid, pag kami ginagawa kayo na hindi nyo sinasangguni sa kanya, later on, magkakaroon kayo ng problema dahil hindi niya naiintindihan ang lahat ng inyong ginagawa. Sa harapan ng ating Panginoon, He provides a means of communication sa pamamagitan ng panalangin. Alam nyo, ang Diyos ang nagturo sa atin manalangin. Ang panalangin ay tinuro ng Diyos sa atin, ibinigay ito ng Diyos sa atin para palagi nating sabihin sa Kanya kung ano ang gusto nating gawain, ano ang gusto nating mahingiin sa Kanya. Ito po ay isang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay magkaroon ng communication sa ating Ama. Mga kapatid, lalago tayo sa biyaya ng Diyos kung palagi mong kakausapin ang Diyos. Amen po ba? Purihin po natin ang ating Panginoon. Ito po ang unang sinasabi ni Pedro sa atin. Tayo po ay lumago sa biyaya ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pananalangin, lalago po tayo. We will become stronger sa grace ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung pangalawa na sinasabi po sa atin ni Apostol Pedro. As Christian, we have to grow in the knowledge of Jesus and to have intimate relationship with Him. Grow in the knowledge of Christ. Sa Colossians chapter 1, chapter 3, verse 1, ganito po ang sinasabi. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay niyo natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kaniyang karangalan. Mga minamahal, ang Biblia po ay naglalaman ng lahat ng kaalamang kailangan po nating malaman tungkol sa Diyos at lalong-lalo na sa Kanyang anak. Ang sabi po ng ating Apostol Pablo, tayo po ngayon ay nabuhay na kasama ni Kristo. No po, ang tunay na buhay po natin ay nakatago kay Kristo. Kaya po, ano ang dapat nating pagsumakitan? Ang dapat nating pagsumakitan ay ang mga bagay na nasa langit, ang mga bagay tungkol sa Diyos, ang mga bagay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y namatay na sa ating mga sarili at tayo muling binuhay kasama ng ating Panginoon. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. We must grow in the knowledge of Jesus. Kung hindi mo po naiintindihan kung paano si Kristo ay nagsakripisyo sa iyo, kung paano ang Panginoon nagbigay ng kanyang buhay sa iyo, gayon din naman mga kapatid, hindi mo kakayaning isuko ang iyong sarili sa harapan ng ating Panginoon. Growing in Christ means you have a intimate relationship with Him. Amen po ba? Yun bang araw-araw mas gusto mo na kausapin ang ating Panginoon? Kung kayo'y merong minamahal, ako katulad ng asawa ko, gusto ko po lagi siyang nakikita at lagi siyang nakakausap. Amen po ba? Yung iba, mas mahal yung trabaho, di ba? Laging sa trabaho pumupunta. Yung iba, mahal yung mga games.
Ano ginagawa nyo? Mas mahal yung games, kaya doon tayo lagi sa mga games. Nag-uubos tayo ng mahabang oras dahil sa gustong-gusto natin ng mga maglaro. Online games, mobile games. Yung iba, mas mahal ang TV. Kaya po umuubos ng 8 oras sa panonood ng TV. Yung iba naman, mas hindi mabubuhay kung walang Facebook, walang TikTok, walang Messenger. Kaya po, mga kapatid, dahil mas mahal nila yan, makikita nyo, most of the time, ang exposure niya ay kung ano yung mga bagay na pinakaiibig niya. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Alam ko po, sa ating mga puso, meron tayong iniingatan. Meron tayong pinapahalagan. At sinasabi dito ni Apostol Pablo na dapat ang ating puso ay nakaset sa mga bagay na patungkol sa ating Panginoon. We must grow in the knowledge of Jesus to have intimate relationship with Him. Ito po yung desire ng Panginoon sa lahat ng mga iniligtas niya. By the way, are we all saved? Lahat po ba tayo sa langit pupunta? Kung alam mo sa sarili mo na isa ka sa iniligtas ng Panginoon sa iyo, no? Ito yung pinaka-desire niya sa atin. Number 1, He wants us to be sanctified. There are 2 kinds of sanctification in the Bible. No? Sabi riyan, yung instant sanctification, noong tinanggap natin sa ating buhay ang ating Panginoon, instantly, sa paningin ng Diyos, na tayo na sanctify na. Pangalawang uri ng sanctification ay yung unti-unti, no? Yung process nito, may mga bagay pa rin kahit ikaw ay nasa Panginoon na meron ka pa rin mga ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, mga kasalanan, mga habitual sins na ginagawa po natin, unti-unti ito po ay inaalis sa atin ng Panginoon. He sanctifies us. No? At ito po ay tinatawag po nating progressive sanctification. Ito pong progressive sanctification, mga kapatid, ay trabaho ng banal na Espiritu sa ating buhay. Unti-unti, binabago niya tayo. And we as believers of Jesus, kinakailangan po makita po natin na tayo po ay mag-conform sa kalooban ng ating Panginoon at hindi po natin yan magagawa kung hindi po natin lubusang mapapalago ang kaugnayan natin sa ating Panginoon. Pangalawang desire ng Diyos sa ating buhay ay yung tinatawag na transformation. Kung paanong sinasanctify ng Panginoon ang ating buhay, unti-unti ay nagkakaroon po ng transformation sa ating mga buhay. Amen po ba? Transformation. Kung ano ka ngayon, binabago ng Diyos from glory to glory upang maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Because God wants us to become holy like Himself. Ang gusto talaga ng Diyos sa atin, maging banal tayo katulad niya. God is holy, therefore we must be holy according to Jesus. And God wants to transform us into His image, into the image of His Son. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Gusto ng Diyos matransform tayo unti-unti hanggang maging kamukha tayo ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, we are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Ito yung plano ng ating Panginoon sa atin. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, tayo'y mga naalisan na ng talukbong. At tayo ngayon ay unti-unting binabago ng ating Panginoon. At yung pagbabago na ito ay katulad ng kawangisan ng ating Panginoon. From one degree of glory to another. Progressive transformation.
hindi po titigil. At naniniwala po ako, mga kapatid, ang atin pong iglesia sa Malabag, we are growing together. Amen po ba? Growing stronger. Unti-unti, nagiging kawangis na tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, tingnan natin yung ating mga sarili. Sino ang nagiging kawangis natin? Ngayon, pagbubukas ko ng Facebook, minsan naiinis ako kasi yung mga lalaki nagiging mukhang babae. At yung mga babae may balbas, nagmumukhang lalaki. Pero hindi ito ang gusto ng ating Panginoon, yung physical transformation. Ang gusto ng ating Panginoon sa atin ay yung buhay, yung spiritual transformation. Ano po ang ibig ko sabihin? Pag ikaw ay natatransform spiritually, matatransform ka rin physically. Amen po ba? Kapag hindi na-transform ang spiritual mong buhay, hindi rin matatransform ang iyong physical na buhay. Kung ano ang nakikita ng tao sa iyo, ano yung sinasabi mo, ano yung ginagawa mo, kasi iyon ang spiritual condition mo. Kung maayos ka sa harap ng Panginoon, for sure magiging maayos ka sa lahat ng tao. Amen po ba? Kaya napakahalagang ayusin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Subalit kung hindi po tayo mananagana sa ating pagkakilala sa ating Panginoon, papaano matatransform ang ating buhay? God wants us to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pangatlo na nais po na iparating sa atin ng salita ng Panginoon. As Christian, we have to grow in developing or discipling a person for Christ. Ano po ang sinasabi po ng talatang ito na binasa ko kanina? Unti-unti binabago tayo ng ating Panginoon para matransform, maging kawangis ng ating Panginoon. Ngayon, tinawag po tayo ng ating Panginoon para gawin ang mga bagay na ito. Discipling the nation. In Christianity, disciple primarily refers to a dedicated followers of Jesus. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nasa katawang lupa? Siya po ay hindi tumigil sa pangangaral. Siya po ay hindi tumigil sa pagdidisipulo. Ang ating Panginoon, kahit saan siya makarating, ipinapangaral niya yung kaharian ng Diyos at nagte-train siya, nagde-develop siya ng mga taong papalit sa Kanya. Nag-disciple siya. At sa Kanyang pagdidisipulo, mga kapatid, binibigyan niya sila ng trabaho. In fact, yung Great Commission ay hindi ibinigay sa mga disipulo niya, kundi ibinigay ito sa lahat ng mga tagasunod niya. Amen po ba? Uulitin ko, hindi ito ibinigay lang sa 12 disipulo niya o alagad. Ibinigay niya ito sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Now, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey every command that I have given you. Ito po yung trabaho natin, mga kapatid. Hindi po ito ipinasabi. Mismong ang ating Panginoon ang nagsabi sa atin, humayo kayo at gawin kong alagad ko ang lahat ng bansa. Mga kapatid, kung tayo po ay lumalago sa biyaya ng ating Panginoon, dapat isa rin po ito na tayo po ay lumalago sa pagdidisipulo. Amen po ba? Discipleship is the process of making someone become like Christ. Ito po ang kaibahan ng discipleship doon sa tinatawag po nating mentoring. Okay? Ito po ay isang process na kung saan ang isang tao ay inakay mo sa Panginoon at ginagawa mong kawangis ng Panginoon. The disciple of Christ is to become like Christ in
everything. Okay? Maging kawangis ng ating Panginoon sa lahat ng bagay. Now, ang tanong, sino ba ang aking i-disciple? Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, subalit kayo ay tatanggap ng kapangyarihan at kayo magiging saksi ko. Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the uttermost part of the world. Ibig sabihin, pagbaba sa inyo ng Santong Espiritu, kayo ang magpapatotoo tungkol sa akin. So ano po ba yung Jerusalem? Sa atin po, ang paliwanag ng marami dito, this is the entire household. No? Ito po yung aking pamilya. Ano ang Judea? Ito po kung saan ikaw ay namumuhay sa gitna ng mga tao. This is your community. Ano po yung Samaria? Probably, ito po yung ating province, kung saan medyo malayo-layo na yung sakop. Yung uttermost part of the world, ano po ba yon? Ito po yung buong mundo. Well, kung ikay Kristiyano na punta ka sa Saudi, it is your duty to proclaim the gospel of Christ sa kanila. Kung ikay mapunta sa Amerika, sa Australia, sa Korea, o saan man ikaw dalhin ng iyong kapalaran, tungkulin mo at trabaho mo na ipangaral ang salita ng Panginoon at gawin silang alagad ng ating Panginoon. Amen po ba? Pero saan po ba tayo po-focus? Mga kapatid, hindi po sinabi ng ating Panginoon, pumunta ka sa Saudi, pumunta ka sa Korea, sa China, sa Japan. Hindi ito sinabi ng ating Panginoon na iyon ang dapat nating gawin. Ang sabi ng ating Panginoon, unang-unang sinabi niya, you will be my witness in Jerusalem. This is your family. Amen po ba? As we grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ, it is our duty to disciple, to bring our family to God. Help them to know Christ more. Disciple them. Your spouse, your children, and even your siblings. Kung sino man ang ibinigay ng Panginoon sa iyo, it is our duty to bring them and develop them to become more faithful to our Lord. Amen po ba, mga kapatid? Sa pangatlong bagay na ito, masasabi ko po, hindi mo na kailangang pumunta sa Samaria. Hindi mo rin kailangang pumunta sa uttermost part of the world. Our primary duty, our primary ministry ay ang ating pamilya. Focus on your family first. Ito po yung trabahuhin natin. Ano po, ang hirap kasi, pag ginol po natin yung iba, pero yung ating pamilya pala ay naiiwanan. Unahin po natin ang ating pamilya. I-disciple po natin sila. Mga kapatid, ngayon, 2020 na. Hindi po natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Pero ang mga tanda ay nagpapakita na talagang hindi na magtatagal at babalikan tayo ng Panginoon. Kaya po ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Habang tayo po ay nagse-celebrate ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Could you imagine, 115 years na pala po ang malabag. Ang tanong, ilan sa mga kakilala mo ang naakay mo na sa ating Panginoon? Ang nais ng Panginoon po sa atin ay lumago tayo. Mas maraming kaluluwa ang maakay natin sa ating Panginoon. Pangalawang tanong, kumusta yung relasyon mo sa ating Panginoong Jesus? Tayo po ba ay lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon? Meron bang nabago sa ating buhay? Na-transform na po ba tayo? O ngayon, ang tagal-tagal mong Kristiyano, hanggang ngayon, matampuhin mo pa rin, maramdamin ka pa rin, wala ka pa rin ipinagbago. Hindi ka naging kawangis ng ating Panginoon. God wants us to be transformed according to the image of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito yung pangatlong tanong. Tayo po ba ay lumago sa kaalaman sa biyaya ng ating Panginoon? Lagi nating isipin, saan ka galing? Dati, kaaway ka ng Diyos. Ngayon,
kaibigan, itinuring kanyang anak, ibinilang sa pamilya ng Diyos. Huwag po nating kakalimutan, ang Diyos ay nahabag sa atin, tinawag niya tayo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, at nililinis niya tayo, at pagdating ng araw, isasama niya tayo sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Dapat malaman po natin yan. At ang atin pong hamon sa bawat isa sa atin, magpakasipag po tayo. Lumago po nawa ang ating pananampalataya. Lumago po nawa, tumibay tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon at magawa natin ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon to go and make disciples of all nations. Purihin po natin ang ating Panginoon. Minsan pa, sa pangalan po ng aking pamilya, binabati po namin kayong muli ng maligayang anibersaryo. Sa 115th anniversary ng Malabag Unida Church, nawa patuloy tayong lumago, tumibay sa pagkakilala sa ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin. Let's pray. Lord, sa oras po na ito, kami po ay lumalapit po sa iyo, na patuloy po na kinikilala po namin na walang ibang Diyos, kundi ikaw ang tumawag po sa amin, Panginoon, upang maging tagasunod mo. At kami po ay tinawag mo, Panginoon, upang maging tagapagmana ng iyong kalooban, tagapagmana ng iyong kaharian. Maraming salamat po. Habang kami, Panginoon, ay lumalakad sa ibabaw ng mundong ito, na ang buhay ay parang hindi nakatitiyak, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo, Ama, na samahan niyo po ang iyong mga anak. Naway lalo kaming lumago sa pagkakilala sa iyo, lumago kami sa kaalaman patungkol sa iyong mga biyaya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at niluluwalhati, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong provision sa Iglesia ng Malabag. Maraming salamat sa iyong patnubay. At dumaan man sa iba't ibang mga pagsubok, na natiling matatag ang Iglesia ng Malabag. Pinupuri ka po namin, sinasampalatayanan ka namin, at patuloy na dumadalangin na nawa hanggang sa iyong pagbabalik, makita mo ang Malabag na lumalago, na matibay sa pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.